Mapagpalang araw kaibigan, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sister Cheryl, kaway. Ayan. O brother, Sabas. Ay, ayan. Okay, tatlo tayo. Magkapatid po silang dalawa, ano? Sige, simulan na natin Bible study. Ayan, kaway. Yan. Ito po ay tahanan ni Sister Cheryl, ano po? Pastrana. Tama, Pastrana, no? Dito po tayo magsasagawa ng home Bible study. Nasa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Atin pong babasahin yung nasa sulat ni Juan. Pero bago tayo papalahot doon, tayo muna ay panandaliang mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyong ito. Sa pagkakataon nito, buksan mo po ang aming mga puso upang sa ganon, maunawaan namin ang iyong salita. Sapagkat ang iyong salita, spiritual food. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Tingnan natin ang sulat ni Juan. Sa unang 1, chapter 1, verse 1, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na simula pa siya na, ang salita nagbibigay buhay. Narinig namin siya, at nakita, napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay. Meron po siyang binabanggit dito, na, anong sabi? Nagbibigay buhay. Ngayon, sa kanyang sinulat na yan, sabi niya ay narinig namin, nakita namin, napagmasdan namin, nahipo namin ng aming kamay. So, hindi invisible itong tinutukoy ni Juan. Kasi nakikita eh. 2, nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Yung kasama ng Ama kanya, nahayag sa amin. So, ibig sabihin, yung kasama ng Ama na nahayag sa kanila, siya ngayon ang kinukwento nitong talatang ito na sinulat naman ni Juan. Sino siya na nahayag? 3, ipinahayag nga namin sa inyo ang amin nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. So maliwanag po, si Jesus pala yun. Ngayon, ang tanong ganito saan nanggaling ang Jesus na yan? Kasi sabi niya nakita, nahawakan, nahayag. Lahat na, nakasama nila. Saan galing? Tingnan natin. Sabi ni Jesus mismo, siya mismo sa chapter 6 ng 1. Ito po 38. Sabi ni Jesus, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Tagalangit pala ang ating Panginoong Jesus. Kasi sabi po rito niya, bumaba ako mula sa langit. Anong gagawin ngayon sa lupa ni Jesus? Ba't siya bumaba? Ang tanong, ba't siya bumaba? Ibig ba sabihin, meron siyang gagawin o wala siyang gagawin? Meron. Hindi ka naman kasi bababa sa lupa kung wala kang gagawin. Isipin nyo, yung langit at lupa, malayo yan. Hindi kayang tignan ng mata natin yan. At kahit anong spaceship ang sasakyan mo, hindi rin makakarating yan.
Pero bakit nga siya nagpunta? Ano ang purpose? Sabi niya, ako'y bumaba. Okay. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban nagsugo sa akin. Yan. Sinugo pala siya. Sabi niya, ulitin natin ha, para wag tayong malito. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sino yung nagsugo sa kanya? So dito, sa talatang, dito pa rin sa sulat ni Juan, chapter 12, verse 49 and 50. Ang sabi ng Panginoong Yesus kay ganito, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Maliwanag. Sino nagsugo sa kanya? Ang Ama, sabi niya. Sa 50, at alam kong ang kanyang utos nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. So, maliwanag po ano? Hindi basta siya bumaba, isinugo siya. Yan. Kaya nung isinugo siya, di nandito na sa lupa. Kailan nangyari yon? Sa Mateo chapter 1. Tingnan natin. Sa 18. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Ugatin natin yung pagkapanganak niya. Pagkapanganak. Dito na po sa lupa ang issue yan. Ganito ang pagkapanganak kay Jesus. Si Maria na kanyang ina at si Jose nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dito, kinlir ni Mateo. Yung pinagbubuntis ni Maria ay hindi galing sa tao. Anong sabi niya? Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit tayo niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Ang kasaysayan ng mga Hudyo po. Kapag ang isang lalaki at babae, parehong Hudyo kasi si Jesus Hudyo, si Maria Hudyo, si Jose Hudyo. Mga Hudyo po sila. Sa kanilang kultura, kapag ang nag-asawa sila at napatunayan ng lalaki na yung kanyang naging asawa sa kanilang pulot gata, animon, ay hindi na birhen, hindi na virgin. Yung babaeng napangasawa po, sasabihin ng lalaki, kinabukasan sa kanilang lugar na ang napangasawa ko, hindi na birhen. Ang gagawin ng tao, kukunin yung asawang babae, ilalabas at papatahin sa pamamagitan ng pagbato ng bato hanggang mamatay siya. Sa kanilang kultura po yan, napakaigpit ng pagkababae. Kaya anong sabi rito? Iwalayan ko na lang ng lihim itong si Maria. Tuloy natin. Si Maria, kaya pinasya niyang iwalayan ito ng lihim. 20. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip, ang isang anghel ng Panginoon sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, wag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi naglilihi si Maria dahil merong nagsamantala sa kanyang tao. Wala. Hindi siya ginalaw ng sinumang tao. Yung paglilihi niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 2 beses binanggit 21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus
sapagkat siya'y magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Nung sabi niya, maglilihi, ito yung ula. Maglilihi ang isang birhen, kaya birhen. Kaya tinatawag nilang Birhen Maria. Maglilihi ang isang birhen na manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kaulugan nito ay kasama natin ang Diyos. 24. Nang magising si Jose, kasi natulog po siya. Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon na pakasalan si Maria. Yan. Pinadahan po sa panaginip para wag niyang iwalayan itong si Maria. Okay. 24. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Yan. Kaya si Maria po walang gumalaw ng sino mang lalaki. Basta na lang po nagbuntis siya. Pero bago siya magbuntis, pinauhunahan na siya ng anghel ng Panginoon na magdadalang tao ka. Kaya hindi na na-surprise kay Maria yon. Na kasi isipin niyo po sa panahon natin ngayon, walang gumalaw na lalaki sa'yo, makita na to, biglang lumubunsan mo, nagdadalang tao ka. Kaya ang sabi ng iba, ay, baka nakulan yan. Ganun ang sinasabi nila sa ating panahon. Kaya wala pong gumalaw. Ibig sabihin, birhen talaga si Maria. Kaya unawa ng anghel ng Panginoon kay Jose ang problemang ito. Kaya ang tanging nakakahalam lamang na nagdadalawang tao po si Maria ay si Maria at Jose. Wala pong ibang nakakahalam. Ano po? Wala. Sila lang dalawa. Kasi nga po sa kultura nila, pag hindi na birhen, lagot ka. Sa kanila, wala kang birhen sa kanila. Pero ngayon, hindi na. Okay. Itong Jesus na dinadala ni Maria, ito po yung tagapagligtas. Ito yung sinasabi ni Juan. Nakita namin. Kailan nila nakita? Noong magsimula pong mangaral si Jesus ng 3 taon sa lupa. Kasama po sila. Hindi nakikita nila na hawakan, nakakausap. Kaya yun ang kinukwento ni Juan na nakita namin. Si Jesus po yun. Ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, yung sinabi ng aking Ama sa langit, yun ay buhay na walang hanggan. Kaya, sino magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yung mga tao nakarinig ng kwentong ito. Sipin nyo, kwento. Maraming kwento. May kwentong kutsero, kwentong barbero, kung ano-anong kwento na. Kwento ng Marites, kwento ng Maritos. Pero yun walang buhay na walang hanggan yun. Walang hanggan. Wala. Kundi ang masusumpungan mo sa mga kwento na yan ay mga away. Naghahanap ka ng away. Siyempre, kukwento sila na wala namang katuturan. Pero yung kwento about Jesus Christ, yun. Kaya sabi ni Juan, ito, basahin ko muli para lang. Baka hindi nyo po nakuha. Ano sinabi ni Juan? Sumulat kami sa inyo. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Sino yung Kanya? Jesus. Nasa simula pa siya na ang salita nagbibigay buhay. Nahayag ang buhay. Ayan, ano pa? Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita. Sinong nakita nila? Si Jesus. Yung nakita nila, yun ang kanilang kinukwento sa mga tao sa panahon nila na nakasulat naman dito na atin namang binabasa.
Kasi po, salamat at mayroong Biblia na kinasusulatan ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Tingnan pa natin yung sulat ni Juan dito. Sa chapter 20. Sabi rito, 1 chapter 20 verse 30 and 31. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus. Yung kinukwento ni Juan, yung nakita nila. Anong kababalagan? Yung patay, si Lazaro, nakalibing ng 4 na araw, nabuhay. Yung libing na isang bata, nabuhay. Yung bulag, mula pagkapanganak, nakakita. Yung paha, pagkapanganak, lumpo, gumaling yung paha. Yun yung sinasabi ni Juan. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksiyan nasaksiyan ng mga halagad. Ngunit hindi na itala sa aklat na ito. 31. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ibig sabihin po ng Mesiyas, tagapagligtas. Sa madalit salita, siyang Kristo. At sa gayoy magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kaya sabi ni Juan, yung buhay mula sa kanya. Paano? Makinig ka sa salita niya. Sapagkat yung salita niya, yung salita ng Diyos, yun ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya napakahalaga po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao at nagkataon nitong bahay na ito. Kailan ko lang po nakilala si Sister Cheryl. Dahil lang sa kalsada dyan, nangaral ako. Sing kapatid niya, dahil taga Bohol, nandito, nakakapakinig na rin siya. Si Brother Jong. Ano pa? Sa 21, nang 1 pa rin. Tingnan pa natin. Sa 25, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inahakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga haklat na masusulat. Ibig sabihin, meron pang mga ginawa si Jesus na hindi po nakatala dito. Pero, yun nakatala rito, sabi niya, sapat na yun. Ang nagiging problema lang sa ibang mga tao, alam niyo po kung ano, hinahanap pa nila yung kung ano ng mga manuskrito. Hindi na. Andito na nga ito eh. Ba't kailan mo pa maghanap ng iba't ibang manuskrito yung mga sinahunang panahon? Buti kung makakita ka ng ganon. Hanggang ngayon, pasalamat tayo. Meron na pong nakasulat dito sa Biblia. May na-translate na po. Ayan, Biblia. Yung palang nangyari noon about Jesus. Kaya po pala nasulat yun upang maniwala tayo na si Jesus ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Tignan nyo po sila Pedro. Nang mangaral po sila sa araw ng Pentecostes, na kung saan si Jesus po umakyat na sa langit. Tignan natin. Chapter 5, 42 ng Gawa. At araw-araw, nagpupunta sila sa mga templo at sa mga tahanan. Kaya ako po, ginagawa ko, pumupunta ako sa mga tahanan. Nagkataon itong tahanan na ito ang makadiyos po sila. At doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus. Ano itong Jesus na to? Ang Kristo. Mesiyas or Kristo. Paras lang yun, tagapagligtas. Kaya nung sabi ni yung sa Mateo, ililigtas ang kanyang bayan. Kaya po, ibig sabihin ng Jesus ay Mesiyas or Kristo o tagapagligtas. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, sa liwanag ng iyong anak na si Jesus na nakita ng mga apostol, pinakita
sa kasulatan na siya pala ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, kayong mga nanonood ng video ito, like, share na share. Kayong mga nasiran, mag-share po kayo sa iba. Na po, malay nyo, ito na yung kailangan nila. Minsan pa ako po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister. Sir. Yan, at saka si Brother. Yan. Yan. God bless us all po. Bye-bye.